Welcome to the February wrap-up of podcast Conversations on Philippine History, Politics, and Society. We are recording this on February 25, 2021, and we are commemorating also the 35th anniversary of the EDSA People Power Revolution. Ako si Aaron, kumusta kayo? Ako si Lee. Hello, ako si Vec. Mabuti naman. So, happy EDSA anniversary. Hello, ako si Gio. Ayan na nga, at meron tayong special guest ngayon. Yeah, so meron tayong kasama ngayon na kaibigan din natin dito sa podcast at syempre meron din siyang sarili niyang programa na naghahatid ng kaalaman tungkol sa kasaysayan. Uusap din sila doon tungkol sa politika at tipunang Pilipino. Si Professor Gio Giang ng UP Department of History. Hello. Pagbati sa mga tagapakinig. It's an honor to be invited by the three hosts of podcast. So ito ngang wrap up, babalikan natin yung mga mahalagang pangyayari itong February 2021. At kung nakinig kayo ng wrap up natin last January, maybe we could ask ourselves, are the issues the same? Or are they different now this month? May mga bago bang issue na lumutang at lumabas at gumimbal sa mga Pilipino? Pero katulad nung sinabi natin last episode, di ba, Lee? Medyo arbitrary syempre yung paghahati natin nung by month. Kasi syempre may mga balita at may mga kaganapan naman na tumatawid beyond these markers. So, dito nga lang, February 1, nagulanta ang mundo ng may balita itong ang coup d'etat sa Myanmar, kung saan itong democratically elected na leaders from the National League of Democracy, the same party ni Aung San Suu Kyi, ay inaresto ng Tatmadaw or yung Myanmar military. The Tatmadaw is actually contesting the results of the November 2020 elections, kung saan overwhelming ang victory nitong NLD party over the military proxy party, itong Union Solidarity and Development Party. And we know that siguro itong military ay nangamba sa posisyon nila sa gobyerno, kaya they found it imperative to take over the government and declare state of emergency for 1 year. Habang hinahanapan nila ng solusyon kuno yung problema nga, at habang hinahanapan nila ng pruweba din siguro itong allegations ng fraud na sila rin naman yung nagsasabing sila ay dinaya di umano sa eleksyon nitong 2020. Lumabas sa balita ito at nagulat tayong lahat kasi nga we are expecting na itong Myanmar, one of the latest countries to come out from this authoritarian government, and they're trying to have this experiment, if I will say, experiment on democracy. Pero nabother ako dito kasi I found out that apparently sobrang lakas talaga ng military sa Myanmar even after they have this democratically elected government na. And imagine the military has an allocation of a number of seats sa kanilang Congress. And that actually bothered me. Kaya ano masasabi niyo doon sa issue nito sa Myanmar? Pinakamalakas talaga na elemento ng kanilang politika ang military, di ba? From 1962 hanggang 2011, sila yung nag-dominate talaga sa bansa. Tapos parang yun nga, nagkaroon ng resurgence ng democratic hope noong 2011 nung na-restore yung demokrasya. Kaya lang, I think in the final analysis, mukhang wala talaga ding masyadong nangyaring weakening. Kumbaga, wala nangyari talagang final na reclamation ng demokrasya mula sa military. Kasi tulad nung nabanggit ni Lee, meron pa ring maraming mga kompromiso ang ibinigay ng civilian government sa military. And I think at this point, siguro inisip nila it was something that couldn't be helped. I mean, imagine decades of domination yun eh. 'Di ba? Hindi mo naman basta-basta mababago yun. So, I think since 2011, 10 years hence, parang nag-refuse sila to take more radical and bolder steps para mabura talaga yung military supremacy sa kanilang pamahalaan. I mean, for the past few years, 'di ba, yung issue ng Rohingya, we saw how the democratic government and being led by Aung San Suu Kyi actually at best kept quiet, 'di ba, about the apparent genocide and violence na dinaranas ng mga minority na ito. Pero kung tutusin, in their defense, sabihin ng mga supporters ng NLD regarding the Rohingya issue, ang perpetrator naman talaga niyang karahasan na yan, hindi naman yung NLD mismo pero yung Myanmar military. Pero that's exactly the point. Hinayaan nyo. They refuse to somehow compromise the stability existing within that kind of relationship. But the problem is, the more you compromise with this kind of power, that is the military,
ano bang nangyayari? Na-appease mo ba sila? Hindi parang mas na-embolden mo sila. And I think what happened last February 1 was a very unfortunate conclusion to the past year's compromises ng mga ng democratic government. At yun nga, nakita natin yung resulta nitong kudeta na ito, particular sa Myanmar, and we are seeing this civil resistance movement na talagang lumalawak at lumalaki by the day hanggang sa kasalukuyan na nga, and we still hear in the news how there are different stories of ordinary people going into the streets and maybe trying to reclaim what they call was a steady move towards democracy na naging backward kasi biglang bumalik ulit sa eksena. Hindi naman siya nawala sa eksena itong military, no? Pero they just wanted to clarify their position and maintain still the same power. Ako, for me, that's bothering na may ganitong audacity yung military in the first place when we all know that the military should be, there should be this principle of civilian supremacy and the military should serve civilians. So, pero syempre, that's coming from a democratic, quote-unquote, country, the Philippines. And we wouldn't really expect that from the same countries in the region. Parang yun di ba? Hindi naman siya totally new phenomenon na nagkakaroon nga yung tinatag na quote-unquote politicized military and militarized politics. Kasi it's happening all over other parts of the world din naman talaga. Pero talagang napaka-salient niya dun sa politics ng Myanmar at actually ng mainland Southeast Asia for that matter, kahit sa Thailand for example, 'di ba? Talagang napaka-apparent nung ganong phenomenon na ka-entrenched nung military pagdating sa politics. No, at actually dahil sineselebrate din natin yung 35th year ng EDSA ngayon, siguro magandang medyo i-relate natin siya, why is it relevant to discuss this particular phenomenon. Kasi katulad ng sinabi ni Lee, we are coming from the vantage point of a nation state that is trying to continuously democratize, diba? Pero dun sa history natin ng democratization, especially after martial law, hindi rin naman bago sa atin yung pagkakaroon ng involvement ng military sa politics, 'di ba? Kasi halimbawa yung mismong People Power Revolution, may mga claims din syempre yung people from the military that they had a hand in it, 'di ba? Na nagkaroon sila ng malaking papel sa pagkakaroon ng ouster or dun sa pagkaka-ouster ni Ferdinand Marcos, 'di ba? At actually hanggang ngayon, 'di ba, nakikita natin yung boses or kung hindi man influence ng mga military people pagdating sa politika. Kasi halimbawa si Rodrigo Duterte, 'di ba, yung mga ina-appoint niya sa mga key positions, mga retired generals, 'di ba? So dito mo makikita yung complex relationship din talaga nung civil society at ng military at ng supposedly democratic governance, lalo na dun sa mga siguro global south democracies na nag-emerge nitong latter part ng 20th century. Yung konsepto kasi nga ng democracy relatively very young pa ata sa Myanmar, no? Kung titingnan natin in relation to the Philippines, we were establishing ourselves as a democratic nation ever since the post-war years. Very vacillating, depende sa political powers na nanalo ng upo ng liderato, hindi ba? And then it was challenged during the martial law period until the EDSA revolution. And then we see Myanmar, sabi nga ni Vec, from 1964 to 2011, grabe yung stronghold ng military sa liderato ng kanilang gobyerno. So naturally, if we compare, talagang in terms of infancy ng democracy, mas prone siguro talaga yung hindi ba, yung Myanmar na may tendency na bumalik, mag-resurge yung military sa kapangyarihan, no? Kasi parang I think it was in 2010 yung Myanmar nagkaroon ng general elections, and then it's 2011 na dissolve yung military government nila. And then nabanggit din ni Lee na ang dami sa government posts ay military. So historically speaking, hindi naman yan parang hindi yan sa isang iglap na lang magbabago yung pamamalakad ng politika sa isang bansa. It's a process. It's like what we're doing in the Philippines. Nagkaroon tayo ng EDSA and then we have Rodrigo Duterte, sabi nga ni Aaron. Eto, ang dami na namang mga military sa key government positions. Sinasabi ng Constitution na in these government posts
posts, these are civilian seats, hindi ba? It's not meant for uniformed personnel, retired or active or what have you, hindi ba? So we're still grappling with democracy up to now, and we're very thankful din na napagtagumpayan nga yung democracy with EDSA, and I think Myanmar, the story of Myanmar, it's still unfolding yung kwento or yung kasaysayan ng democracy sa kanila. It's a young democracy, and we have yet to see kung ano yung kahihinatnan ng demokrasya, and we hope for the best for the people of Myanmar. Nakita naman natin yung pushback ng mga tao sa Myanmar. So we're really hoping na talagang maibalik ito. Yun yung silver lining no, nung nangyari sa Myanmar. Talagang pumunta sila sa mga lansangan at nagprotesta despite the glaring danger of, facing the military head-on. And speaking of military, isang malaking usapin din in previous weeks yung lumad schools, especially yung nangyari sa Cebu. Hindi ba? Recently lang na pinasok ng uniformed personnel, I think ng PNP, hindi ba? Yung University of San Carlos. So, andun yung lumad Bakwit School, pinasok. And then nagkaroon ng mass arrests ng mga teachers and other lumads because ang premise nila is they were trying to save, it's a rescue operation, ganun daw, hindi ba? And then nabalitaan nga natin may mga ilang lumad na pinabalik na sa Davao. Maikling background lang doon sa lumad ay yung lumad, yung Bakwit School for example, I think this was a response to the militarization, the heavy militarization in Mindanao. And then nagkaroon ng 2017 ng martial law in Mindanao, no? And then the lumads were threatened. Several NGOs started to form this Lumad Bakwit School to function as a refuge for the lumad and an educational institution for them as well, no? By the name itself, Bakwit, hindi ba? Parang to evacuate. In the context of the Lumad Bakwit School in Cebu, and then nung nagkaroon ng GCQ sa Cebu because of the pandemic, nilipat ito sa USC. Tanga-sanga yung issue nitong Bakwit School Related ito doon sa matinding counterinsurgency efforts ng administration, especially yung propaganda ni Duterte that we have a looming communist threat, which is the similar playbook ni Marcos, especially in educational institutions. And tinatanaw nila na itong mga lumad Bakwit schools is a vehicle for quote-unquote brainwashing and recruiting potential terrorists. Di ba? So, kaya may ganyan na the uniformed personnel are instructed to intervene in this refuge, what's supposed to be a refuge for the lumad, mga kapatid nating lumad, is becoming threatened because of this perspective ng Duterte administration. Totoo. No, actually, I agree dun sa sinabi ni Gio na napaka masalimuot na usapin yung nangyaring pag-aresto dun sa mga teachers halimbawa at syempre yung pagpasok doon sa Lumad School kasi nga 'di ba yung katulad ng sinabi ni Gio na the very term Bakwit, 'di ba, connotes yung very complexity ng usapin kasi nga itong mga lumad na din na to mako-consider din natin silang mga internally displaced populations, 'di ba, na dahil sa conflict zone sa Mindanao, meron talagang na-uproot at meron talagang kinailangang mag-evacuate kasi dangerous yung situation. Kaya it really begs the question din doon sa diskurso mismo ng military at ng PNP at ng government for that matter na they were rescuing these lumad population. The question is rescuing from what? From who? Itong ang mga ito ay sila mismo ay in a way nag-evacuate at tumakas dahil doon sa conflict zone na nangyayari sa tinitirhan nila, 'di ba? So, ano pa ba yung klase ng conflict na kailangan nilang harapin sa buhay nila? If you put yourselves in the shoes of these lumad population, 'di ba? Parang ang stressful ng buhay na parang wala yung sense of place, na sense of home. Saan ka ba lulugar na you constantly feel unsafe. When you find a refuge, all of a sudden, it's being stormed by forces of the military. And again, you are placed under a position na you are rendered unsafe kasi
may conflict na naman, 'di ba? So, yun yung masalimuot na usap. Yung clarify ko lang yung yung 2020 lumipat sila sa University of San Carlos, yung Talamban Campus Retreat House. So just to clarify doon sa listeners natin, from University of the Philippines Cebu to USC Talamban Campus Retreat House. Ang nahihirapan akong intindihin sa issue na to is that communist threat pa rin ba yung worry dapat ng government ngayon? Hindi ba dapat yung pandemic, yung lumalalang issue ng vaccines, for example, wala pa rin vaccines sa dumarating, hindi pa rin nagkakaroon ng yung mismong programa ng pamahalaan regarding vaccines. And yet, hindi ko alam kung ito ba ay conscious attempt na iligaw yung atensyon ng mga Pilipino sa mga usapin na dapat na pinag-uusapan. Instead, we hear issues about this communist threat na patuloy daw na nagaganap. Yun nga. At lagi kong sinasabi, parang hindi naman na Cold War, wala naman ang Soviet Union. Bakit yung communist threat, parang kailangan may ganitong response from the government. So, I think the communists has been the boogeyman of the Philippine government for the longest time. Sana mag-move on na rin tayo, Saka nakikita natin yung pattern, yung pattern na, for example, di ba last month, ang pinag-uusapan natin na yung UPDND Accord, kung saan nag-intrude sila sa university na nagko-function bilang supposedly safe space for critiques, for assembly. Tapos ngayon naman, ito, ginawa na naman nila sa Cebu. So, maybe we can decipher a pattern somewhere here, Yeah, actually I agree dun nga na 'di ba, ano ba yung priority na para itong communist threat na pinopropagate yung idea na to ay para kasi siyang specter na phantom siya na we can never be sure kung meron talagang communist threat or not, kung meron ba o wala, ganyan kasi hina-hype up nila. Pero yung totoong threat ng pandemic ay upon us, na ito walang question na malinaw na merong threat nung pandemic na hindi pa rin nagkakaroon ng adequate response siguro para maging confident yung mga tao sa response na nakikita natin sa Pilipinas. And yet, ganito yung pinaprioritize nila. Parang nagiging na siya, no? It's the constant, yun ang ida-divert yung issue. Pag nami-mishandle ng gobyerno yung state of affairs, laging ang kaaway, especially with this administration talaga, makikita natin sa every Monday, yung required press conference ni President Duterte, hindi mawala yung NPA at yung mga komunista sa kanyang report. Whereas ang kailangan nire-report niya is ano na yung estado ng ekonomiya vis-a-vis the pandemic, or ano na yung medical, ano yung yung plano, what's the plan, do we have an actual plan? Apparently mag-1 year na March, mag-1 year na ang ECQ, hindi naman tayo nasa ECQ, pero mag-1 year na tayo mag-lockdown. It was very advantageous for this government to have the lockdown, and lumalala yung criticism sa kanila. People are seeking accountability, and then they silence critics, ABS-CBN shutdown, ang dami. Anti-terror law, abrogation of UPND Accord, na hindi lang naman UP apektado dyan, kundi lahat ng educational institutions. In relation to that, no, yun ngang usapin pa rin nga natin katulad nung diniscuss natin nung huling wrap-up natin noong January pagdating doon sa vaccine, diba? Na recently, kung tama yung alala ko, a few days ago, merong statement si President Duterte ulit na maybe we should pray harder para daw mawala yung pandemic. Oh, we have come full circle na bumalik na ang mga praile at sila ang saligan ng tamang gawain na kaya tayo may problema dahil hindi tayo nagdadasal ng maayos. At nakakatakot yun na siya mismo na minumura niya yung religion dati ay umabot na siya sa point na kailangan lang magdasal. So parang mapapatanong ka na, okay, ano na talaga yung plano? Baka wala na talaga. Kasi 'di ba, may recent news din na out of the countries, may recent observation rather din na sa ASEAN countries, halimbawa, tayo na lang yung walang definite date ng pagdating ng vaccine. Kasi 'di ba, yung concern din natin dito sa vaccine, ang daming parang ngayon lumalabas din yung madaming issues kasi 'di ba parang may hinihingi pala na indemnity clause sa batas yung mga vaccine companies
which ties back to an issue years back dun sa Dengvaxia issue dahil nga na-demanda yung nagpo-produce ng vaccine. So ngayon, itong nagpo-produce ng vaccine for COVID is also, of course, they're still, at the end of the day, business enterprises. They're seeking their own protection from possible persecution should there be possible side effects na unforeseeable pa rin naman hanggang ngayon. Pinag-usapan din natin nung huling wrap-up natin yung pagde-devolve ng response to local government agencies. Kahit na ganun yung nangyayari, the structural impediments kasi nung national government is impeding the response kahit nung local government. Kasi kung hindi nga makabili yung kahit yung local government ng vaccines, parang paano na, 'di ba? It was actually an excuse na ginagamit lang nitong nag-handle nga ng vaccination program na dapat na matagal na nilang na-erase dati pa. Ngayon lang nila nire-erase. So pwede rin ginagamit siyang scapegoat dahil sa inefficiencies na dapat matagal lang itong na-foresee. So siguro nga tatanungin ulit natin, do we really have the best and the brightest leading us in this pandemic, no? Kasi yun din di ba? Yung kahit na sabihin nila na i-displace nila yung issue na in a way parang quote-unquote iniipit yung Philippine government kasi hinahanapan ng ganon. The fact na itong mga pharmaceutical companies na to, they've already had this in place since time immemorial. Itong mga ganitong policies. Kung ikaw ay in the middle of a crisis situation na naghahanap ka ng pinaka-mabilis, pinaka-efficient at pinaka-madaling paraan para ma-procure mo yung vaccine, hindi ba gagawin mo rin dapat yung assignment mo na basahin mo rin yung rules and regulation ng mga kumpanyang ito? Parang girl, totoo ba? Kaya natin pinaproblema yan. February. Parang go with the flow ata tong gobyerno to eh. Oo, go with the flow. Oo. Parang sa mga nabasa ko, hindi naman siya issue ng hindi naman siya bago, hindi naman siya bagong batas. Talagang practice siya. Oo, matagal na siyang polisiya ng mga pharmaceutical companies. Ng mga vaccine distributors. Nakakaloka talaga. Nakakatakot lang. Dito natin makikita na hindi tayo handa sa mga ganyang krisis. Diyan may exposure yun eh. Hindi ba? May expose ka na parang you're given 1 year, so dapat na-mobilize, di ba? Ang tagal nating naka-ECQ, tapos pumapasok yung mga lawmakers natin, nagmi-meeting, may pa-task force, ang dami ng task force ngayon eh. Hindi ba? Nagsusulputan yung iba-ibang task force. So forward-looking dapat, na parang, okay, in the future, we will acquire vaccine. Ano yung magiging requirements? Tapos ngayon lang sulpot yung ganyan. Nagkagulatan tayo dito. So, babalik tayo sa problema na incompetent talaga itong mga namumuno sa pagresponde. At ito nga, isang indication sa akin ng incompetence, lalo na itong recent, at siguro kawalan ng puso at humanity ng pamahalaang ito. Just, I think yesterday, when the Philippines was reportedly offering nurses in exchange of vaccines from Britain and Germany. Diba, inilako ang health workers na hindi na nga nabigyan ng adequate support. Oh my God, totoo. I mean, this becomes really dark if you think about it, kung gaano ka dangerous ngayon ang trabaho ng health workers, that you are practically sending them to a very dangerous situation. Parang they're telling this, this developed countries na send us vaccines and we will send you our foot soldiers, diba? Kung dami-daming namamatay na health workers, sasabihin mo, we're willing to send health workers abroad to confront. And you're willing for them to die abroad than die here. Alam mo, sa panahon na dapat nire-reinforce natin yung community natin of health workers, yung sector ng health natin, tapos wala kaming pang-vaccine, ito exchange na lang health workers i-export mo, parang hindi ba? So unthinkable. Ewan ko ba dito, ito pa yung may mga argumento pa yung mga tao, yung mga ka-DDS natin diyan, may mga argumento na parang nobody's prepared for this situation. Yung competency, matetest mo yan kung gaano ka-efficient at kagaling yung response ng isang gobyerno sa ganitong precisely in this critical situations. Nag-response natin, magbabarter tayo ng health workers. Hindi ba? That's ridiculous. It's ridiculous. At saka to think na
'di ba, we had all these emergency legislations, Bayanihan Act. We are pulling funds from different government agencies. May mga na-defund at may mga nabawasan na pondo na government agencies kasi we were pulling funds for the response dito sa COVID-19, 'di ba? So the question is, bakit tayo aabot sa point na ilalako natin yung kababayan natin para sa vaccine when ang daming donations na sinulisit, ang daming pera na pinul para sa response. At talagang makikita din yung, sorry pero kawalan ng matinong plano or roadmap sa pagresponde dito sa vaccine na to. Doon sa nakaraang rekomendasyon ng NCR mayors para i-lift yung GCQ, General Community Quarantine, at i-transition into modified General Community Quarantine. So sa lahat ng mga CQ na to, itong MGCQ yung pinaka-maluwag or pinaka-magaan. So it would entail opening up of face-to-face classes for college students, halimbawa, lowering the age of people who can go out, lahat na pwedeng lumabas. Walang klarong plano kung kailan na natin yung bakuna. Okay, so hindi natin, walang kasiguraduhan. At kung meron man silang bakunang pinoprocure, sobrang baba ng effectiveness rate niya. Tumataas ang cases, tumataas yung cases ng bagong COVID variant, and then you are hearing these kinds of recommendations. Parang wala sa hulog. At ang kanilang justification dito ay kailangan mo na ulit i-stimulate yung ekonomiya. Anong klaseng tugon yun? I mean, hindi ba dapat holistic yung tugon? I mean, in the first place kasi, kung mas naging efficient sana tayo sa mga ginawa nating responses, hindi naman dapat ganito katindi yung naging epekto at naging impact ng pandemic sa ekonomiya. Dugtungan ko yung sabi ni Vec kanina. Kasi maganda yung point ni Vec na yung sa usapin nga ng kahandaan. We are at the point now na na-push na tayo sa pader. We are pushed against the wall to choose ekonomiya o kalusugan. Whereas kung napagplanuhan to ng mas maaga, pwede naman sabay. Hindi ba? Pwede naman sabay sana. Kung may magandang plano. Wala kang plano Ang naging resort nila ay mag-lockdown, tapos kung maraming criticisms, komunista kayo or terorista, ganyan, di ba? So, ewan ko ba sa gobyerno? But to be fair, I think the president rejected this proposal, this recommendation by NCR mayors. Parang, yes. Buti naman, buti naman napag-isip-isip yan, Good thing, 'di ba? Naalala nyo ba yung middle of 2020, actually nung kasagsagan nung pagsascramble natin ng effective response for the COVID-19 pandemic in the Philippines. But remember, there were also conversations about, having these stimulus packages, 'di ba? May mga legislation na pinropose, halimbawa si Representative Stella Kimbo, na 'di ba, na medyo hindi masyadong pinansin. So, kung meron tayong mga ganung mga scaffold in place din kasi early on, 'di ba, na nakaplano yung spending, na nakaplano yung saan ma-allocate yung funds na naiipon efficiently, 'di ba? Sana mas may cushion yung ekonomiya para pagdating dun sa long run na lockdown, hindi niya masyadong mararamdaman yung epekto ng pagsasara ng market. Pero then again, nandito na tayo ngayon na biglang ang usapin nga ay the economy is dying. So buksan na lang natin, tapos let's just pray harder na hindi kumalat, diba? Yung virus. Nakakalungkot lang din na para na siyang cycle na bakit ba natin laging kailangan mamili na parang doon sa mga ganong sitwasyon na ang laging dehado naman at the end of the day ay yung mamamayang Pilipino, lalo na yung hindi nakakaangat sa buhay, 'di ba? Na kailangang pumasok araw-araw kasi arawan yung sweldo, 'di ba? Na they're putting themselves at risk every day to go to work and to earn a living. And yet, 'di ba, yung responses ng government at yung ayuda ay hindi naman sapat. So nakakatakot yung ganong scenario palagi. And from the beginning talaga, makikita natin na kung ano yung naging lapit or naging approach ng pamahalaan sa mga tugon. I think napag-usapan na rin natin ito nung isang buwan. Very punitive, very military and police-oriented yung kanilang naging response nung nagsisimula pa lang ang community quarantine sa buong bansa. And I think
reflection ito ng kung anong klaseng political culture meron tayo, lalong-lalo na at this particular juncture sa administrasyong Duterte, kung gaano binibigyang prioridad yung mga institusyon katulad ng pulis at military. And I mean, basic sa demokrasya, na kailangan din talaga ng civilian supremacy sa governance, di ba? In all aspects, hindi lang sa pag-respond sa mga ganitong klaseng krisis, pero sa lahat. Kabilang na halimbawa yung illegal drugs. And speaking of which, yun nga yung binabanggit natin kanina, na kagabi lang nagkaroon ng isang marahas na engkwentro at madugong engkwentro sa pagitan ng dalawang ahensya ng pamahalaan, ang Quezon City Police District at ang PIDEA. So nagkaroon ng misencounter sa pagitan ng dalawa. So gulong-gulo ako dito nung nakita ko yung balita sa social media, sa Twitter saka sa Facebook, like anong nangyari? And then as of today, I think 3 ang patay. Kahapon 2 daw sa hanay ng pulisya, tapos biglang may nakita na may nilabas pang isang katawan sa isang van ng PIDEA. So it was a mess. It was a bloody mess, which it was a misencounter, so it was a mistake. Pero itong klaseng mistake na to, it was very, it came at a really high price kasi 3 officers supposedly ang namatay. So pag-usapan natin yan, yung nangyaring misencounter na yan sa ever. Hindi ko alam kung paano natin siya pag-uusapan kasi lito rin ako. Ano nangyari sa madami nating fans? How can such a thing happen? Nasaan ang intelligence Kasi hindi ito first time na nangyari. Hindi ito first time na nangyari. Diba? Sa Mindanao, may nangyari din na ganyang misencounter sa pagitan ng... Oo, SAF yata. Sa SAF, parang gano'n. Nagkabarilan din sila. Oo, I think, I'm not sure kung ano. Basta, Intel din yung Intel yung dinali ng PNP nun. Etong PNP namumuro na. Dati pa. Lagi na nasa balita na mali-mali yung Intel, nagre-red tag, and then ganito pa, may mga misencounter, ganyan. So, talagang nakaka-bother siya kasi parang, alam mo yun, ang dami-dami ng pinoproblema ng sambayanan natin. Tapos biglang may makikita ka pa sa balita na yung law enforcement agencies ng inyong gobyerno, magaganyan, hindi ba? Is basic, akala ko ba ang priority ni President Duterte is to suppress the drug yung proliferation of drugs, may drug war siya, basic coordination ng uniformed personnel under his watch, hindi niya magawa, hindi ba? It's very Yun nga rin kinababother ko na parang hindi pa rin pala nasusolusyonan yung drug problem. Akala ko ba 6 months, di ba? 3 to 6 months. Patapos na yung term ni Duterte, hindi pa rin tapos. Nagka-pandemya na, di ba? Ni-lockdown na lahat ng tao. May droga pa rin. Alam mo yun? So parang, sino kayang problema talaga rito? So, I mean, balikan natin yung nangyari dito sa misencounter na to. Ang sinasabi kasi ng PIDEA, ang nangyari daw ay cell bust. I usual natin nga dininig buy bust, 'di ba? So magpapanggap sila na bibili ng droga mula sa mga hinihinala nilang drug pusher. So dito naman, pero legit ba 'yon, yung cell bust? Kasi naisip ko, ako yung police, ako yung may dalang droga, tapos inoferan kita, sinong may kasalanan? Illegal siya. Sabi niya, the practice is illegal kasi bakit ka may stock na drugs? Yeah. Kahit fake drugs, diba? Diba? So, PNP yata yung cell bust. Tapos yung PIDEA, sabi nila, parang coordinated tong action namin. I mean, nag-comply kami sa mga procedure kasi may marked money kami. Di ba marked money yung ginagamit sa mga buy bust. So, di ko alam sa kanila para silang mga ewan. Sorry, gusto ko magmura pero wag na lang. Ito nga rin yung laging sinasabi, itong mga police, we really hold them to a higher standard kasi buhay yung pinag-uusapan dito, di ba? Lagi nga sinasabi, police, ang pinatay niya police din, pero hindi na kasi bago rin sa atin na yung police pumapatay when in fact that shouldn't really be their job. Their job is to protect. Napanood niyo ba yung mga videos? Napanood niyo yung videos? Yung sa may sa McDo ata ito? Oo, sa McDonald's. Ako dyan pa naman ako lumaki, sorry. Sa area na yan.
Commonwealth. Actually, nagpupunta rin ako doon sa Evergrotesco Commonwealth. Yung feeling ko no pinapanood ko siya, para siyang naging hostage situation. I mean, the way the police, the officer in that video handled the situation, considering na mga civilian yung nandun, like meron siyang hawak na high caliber firearm. Tapos parang sinasabi niya, pulis ako, huwag kayong matakot, sabay tutok ng baril. Paano ka naman hindi magpapanik kung ikaw ay totoo yun. Ay civilian, tapos meron kang makitang mama na nagsasalita ng malakas, sumisigaw, 'di ba? Tapos nakadapa ka, you're not allowed to look him in the eye. I don't think that is a proper way to handle. I mean, I'm no expert pero by watching the video, andun yung discomfort. Kahit ako natakot ako for these people. I'm just hopeful na with incidents like these, like what happened in Myanmar, what's happening in the Philippines, the military, the police, the people who actually hold power in society, but at the same time, they're also should be subject to civilian supremacy, the civilian authority. Na I think it's a global trend, di ba? Kahit sa United States, nakikita na rin natin yung George Floyd issue and the Black Lives Matter movement, how these people who are supposed to protect us are actually the ones who are the source of impunity pa in society. Baka rin ito na yung right moment para i-question natin yung talagang posisyon dapat ng militar at ng pulis sa lipunan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, I guess. That was February 2021 for all of us. Oo, ang daming inilabas na emosyon nung wrap-up natin na yun. So that's, diba? almost an hour. Grabe, ang daming nangyari nitong Love Month ng February, diba? Dapat masaya tayo ngayon kasi Love Month. UP Fair, diba? Dami pa rin ganun. Fair, dapat ganyan yung natupag natin ngayong buwan Oo, dapat bigay ng chocolate, ganun dapat. Hindi, bigay ng nagka-selbast Nagka-selbast Sila din nagbenta. Sila tuloy nagpatayan. So that's a very unfortunate tragedy to end this month. Again, thank you very much for joining us in this February wrap-up. So, pasalamatan ulit natin si Professor Gio Giang ng UP Department of History for joining us tonight. So, yes. Meron kang gustong i-plug? Yes, Gio. Promote. Ang Throwback Kasaysayan is every Thursday, 9 to 10 p.m. Thank you, Gio. So, thank you very much for tuning in to this podcast February 2021 monthly wrap-up. So, tune in to our succeeding episodes. Tuloy-tuloy pa rin ang ating installments ng Primary Sources and Thank you very much for listening and have a good day.